Magandang araw muli mga bata! Maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan para sa ikatlong baitang. Tayo ay nasa ikapitong linggo ng unang quarter. Ang ating aralin para sa linggong ito ay ang matukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito. Ang lokasyon ng ating bansa at ang katangiang pisikal nito ay maaaring magdala ng panganib. Ang Pilipinas na matatagpuan sa Timog Silangang Asya ay nakalatag sa daanan ng bagyo o typhoon belt, kaya naman tinatayang nasa 20 hanggang 25 bagyo ang dumadaan dito kada taon. Ang karaniwang direksyong tinatahak ng mga bagyong pumapasok sa bansa ay mula sa silangan pakanluran. Subalit, nagiging pahilagang silangan ito kapag papalapit sa bansa. Ang ulan at hanging dala ng bagyo ay nagdudulot ng mga panganib tulad ng storm surge sa mga lalawigan o rehiyong nakaharap sa mga dalampasigan, pagbaha sa mabababang lugar, at pagguho ng lupa sa mga lugar na malalapit sa mataas na lugar tulad ng bundok, bulkan, burol o talampas. Matatagpuan din ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire at posibleng pagsabog ng mga bulkang nasa paligid ang nagdadala ng lindol o paggalaw ng lupa. Narito ang mga halimbawa ng mga sakunang naranasan sa ilang lalawigan at rehiyon. Ang Bagyong Ondoy ay nanalanta sa NCR noong Setyembre 26, 2009. Kasama ang Rehiyon 3, NCR at Calabarzon sa napinsala ng bagyo. Ang Metro Manila ay nakaranas ng pagbaha dulot ng bagyo. Ang Bagyong Glenda na nanalanta sa lalawigan ng Quezon at Laguna noong Hulyo 14, 2014 ay umabot sa mahigit 10 bilyon ang iniwang pinsala. Pinakamarami ang nasawi ay sa Calabarzon. Ang super bagyo ay nagdala ng malakas na hangin at ulan na naging sanhi ng storm surge at nagdulot ng pagbaha. Nakaapekto ito at nakasira ng mga ari-arian at nagdulot ng kamatayan tulad ng Bagyong Yolanda na naranasan ng mga taga-Tacloban noong November 3, 2013. Ang Bagyong Quinta na nanalanta noong Oktubre 25, 2020 sa Albay, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at ilang lugar sa mga kalapit na lalawigan. Bagyong Rolly noong Nobyembre 1, 2020 sa rehiyon ng Bicol at ilang lugar sa Calabarzon. Ang Bagyong Ulysses noong Nobyembre 11, 2020 na naapektuhan ang hilagang bahagi ng Quezon, mga lugar sa Calabarzon, Metro Manila at gitnang Luzon. Nagdulot din ito ng matinding pagbaha sa Cagayan at Isabela na naging dahilan ng pagkalunod ng ilang mamamayan dito. Ang pagputok ng Bulkang Taal noong ika-12 ng Enero 2020 sa Taal, Batangas ay nagbuga ng abo sa mga rehiyon sa Calabarzon. Maging ang Maynila at gitnang Luzon ay nagdulot ng pagsuspinde ng mga pasok sa paaralan, trabaho at paliparan. Noong Enero 15, 2020 matapos ang pagputok ng Bulkang Taal, ang NDRRMC ay nakapagtala ng 156 na lindol na nasa magnitude 4.1 at naramdaman sa ilang bayan at lungsod ng Cavite, Laguna, Tagaytay at Batangas. Ang lokasyon at topografiya o mga anyong tubig at anyong lupang nakapaligid sa lalawigan, rehiyon at bansa ay may kinalaman sa mga sakunang maaaring mangyari tulad ng madalas na pagpasok ng bagyo dahil sa typhoon belt o mismong daanan ng bagyo ang lokasyon ng ating bansa. Gayon din ang pagputok ng bulkan at madalas na paglindol, sanhi ng paggalaw ng lupa dahil sa Pacific Ring of Fire na lokasyon ng Pilipinas.
Upang madaling matukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib, ito ay ginagamitan ng hazard map. Ang hazard map ay isang uri ng mapa na nagpapakita ng mga lugar na maaaring maapektuhan at mapinsala ng mga kalamidad tulad ng pagbaha, bagyo, pagguho ng lupa at paglindol. Ginagamit ito upang matukoy ang mga lugar na maaaring manganib sa iba't ibang uri ng kalamidad. Narito ang halimbawa ng flood hazard at landslide prone area map. Ito ang hazard map ng NCR. Kung ating titingnan, may mataas na antas ng pagbaha ang mararanasan ng mga tao sa Manila. Katamtaman na antas naman ng pagbaha ang mararanasan ng mga taong nakatira sa North Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, South Caloocan, Marikina, Pasig, Makati, Pasay at Las Piñas. Ang mga tao namang nakatira sa Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Pateros, Taguig, Parañaque at Muntinlupa ay makararanas ng mababa na antas ng pagbaha. Kung atin namang titingnan ang landslide prone area map ng Calabarzon, iba't ibang bahagi ng mga lalawigan dito ang maaaring makaranas ng mababang antas ng pagguho ng lupa, katamtamang antas na pagguho ng lupa, at mataas na antas na maaaring pagguho ng lupa. Ito ay sa kadahilanang ang ilang bahagi ay may mas malawak na kapatagan na malayo sa antas ng pagguho ng lupa, at ang ilan naman ay nasa mga hanay ng kabundukan, kaya naman mas malaki ang antas o posibilidad ng pagguho ng lupa dito. Tingnan naman natin ngayon ang ground shaking hazard map ng Metro Manila. Sinasabing ang posibleng paggalaw ng West Valley Fault ay maaaring magdulot ng magnitude 7.2 na lindol at lubhang nanganganib ang mga lugar na nakahanay at malapit sa fault na ito, tulad ng Marikina, Pasig, Mandaluyong, Taguig at Muntinlupa. At sigurado maaapektuhan rin ang mga kalapit na lugar nito. May mga paghahandang isinasagawa bago pa man dumating ang isang kalamidad tulad ng bagyo. Mayroon din namang pag-iingat na nararapat natin gawin habang at pagkatapos ng bawat kalamidad. Narito ang mga paghahandang isinasagawa bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Bagyo at baha. Magtabi ng emergency supplies tulad ng delata, tubig, kandila, flashlight, baterya, radyo at first aid kit. Patuloy na makinig sa TV, radyo o internet upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Huwag lumusong sa baha upang di malunod o makuryente sa mga nabasang kawad at upang makaiwas din sa sakit na leptospirosis. Maglista ng numero ng istasyon ng bumbero, pulis, ambulansya at mga ahensyang pwedeng hinga ng tulong sa panahon ng kalamidad. Ilagay sa mataas na lugar ang mga mahahalagang bagay gaya ng appliances, kama at iba pa. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop gaya ng ahas na maaaring makapasok sa loob ng bahay. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahihinang bahagi nito. Kung kinakailangang lumikas ng mahinahon. Isara ang mga bintana at ibaba ang main switch ng kuryente. Itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, lata o paso upang hindi pamahayan ng lamok. Lindol. Huwag maglagay ng mabibigat na bagay sa mataas na lugar. Lumayo sa mga bagay na maaaring mabasag tulad ng salamin, bintana, malalaking appliances, bumbilya. Iwasan ang paggamit ng appliances pagkatapos lumindol dahil maaaring magkaroon ng sira ang mga kawad ng kuryente na pwedeng maging sanhi ng short circuit, pagkakuryente o sunog. Ayusin ang mga bahagi ng bahay na inaanay.
Magtago sa ilalim ng matibay na bagay tulad ng mesa o kama. Inspeksyonin ang sarili at mga kasama. Isagawa ang pangunang lunas kung kinakailangan. Palaging ihanda ang mga kagamitang pang-emergency tulad ng flashlight, kandila, posporo, first aid kit at iba pa. Iwasan ang paggamit ng appliances habang lumilindol. Umiwas sa tabi ng dagat. Maaaring dumating ang tsunami kahit natapos na ang pagyanig. Alamin kung paano ang pagbibigay ng pangunang lunas o first aid. Lumayo sa mga matataas na gusali, poste o puno na maaaring bumagsak. Maging handa para sa mga panghuling pagyanig o aftershocks. Umiwas sa mga napinsalang gusali sapagkat sa anumang oras ay maaari itong gumuho. Pagguho ng lupa. Kung nakatira malapit sa bundok, siguraduhin may evacuation plan ang buong pamilya at komunidad. Protektahan ang mga tahanan sa pamamagitan ng pagtatayo ng matitibay na pader na pwedeng maging pananggalang sa bumabagsak na lupa at bato. Maghukay ng mga kanal na maaaring daanan ng mga rumaragasang tubig at putik. Kung nakatira malapit sa sapa, bundok at lambak, tingnan kung ang dumadaloy na tubig ay malinaw o maputik para malaman kung maraming putik ang natatangay ng tubig ulan at makalikas ng maaga. Iwasang pumunta sa mga lugar na nagkakaroon ng pagguho dahil maaaring maulit ito. Pagsabog ng bulkan. Kapag may banta ng pagsabog ng bulkan sa iyong lugar, agad ihanda ang Red Alert Emergency Bag. Kung may sasakyan, magdala ng extra fuel para sa posibleng paglikas. Maghanda ng emergency action plan at magtakda ng lugar kung saan maaaring tumakbo, sakaling magbigay na ng abiso ang pamahalaan kaugnay ng pagsabog ng bulkan. Kung may pag-ulan ng abo, ilikas agad at dalhin sa mas ligtas na lugar ang mga may karamdaman sa baga. Magtakip ng ilong sa pamamagitan ng basang-basahan. Magsuot ng long sleeve na damit upang maging proteksyon sa alikabok. Makinig sa mga babala at paglikas na ibibigay ng PBOX at lokal na gobyerno. Bumalik na lamang sa ligtas na lugar kung ipinayon na ng mga otoridad. Tsunami o storm surge. Pagkatapos lumindol at nakatira malapit sa baybayin, lumikas na agad sa mataas na lugar na may 3 kilometro o higit pa mula sa baybayin. Siguraduhin may tsunami evacuation plan na nakasabit o nakadikit sa dingding ng bahay, opisina at paaralan. Alamin ang warning system na ginagamit sa komunidad. Tandaan ang mga evacuation center na pwedeng puntahan. Kung may banta na ng tsunami o daluyong, tumigil na sa paglalangoy at lumayo sa dagat. Huwag agad bumalik ng dagat. Hanggang sa muli mga bata, this is Teacher Tina. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.